Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isa sa mga pinag-uusapang coin na talaga namang pinagkaguluhan dati. Walang iba. Yan po ay walang iba kundi si Pi Network. Marami pong Pinoy ang tumaya kay Pi noong umpisa pa lamang ito nang wala pang ang listed price. Pero ngayon tila nakakalimutan na itong si Pi habang ang ibang coins gaya po ni Bitcoin at Ethereum ay patuloy po na lumilipad. Pero teka lamang, base po sa analysis ng chart at mga technical indicators ay may posibilidad daw na parang coiled spring itong si Pi na naghihintay lang ng tamang timing para sumabog pataas. Kaya ang tanong, may pag-asa pa nga ba si Pi Network na muling bumangon at makipagsabayan sa mga malalakas na altcoins? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, ang source po ng ating balita ngayon ay ang Bankless Times. Ayan, at simulan po natin sa kung bakit tila naiwan si Pi Network ngayong bull run. Ngayong linggong ito ay habang si Bitcoin ay nagsa-surge pataas at nagsimulang magsimula ng isang bull run para sa maraming altcoins, si Picoin naman ay tila naiwan po sa ere. Habang ang iba ay kumikita na po sa spot at futures trading, si Pi ay nananatili lamang sa presyo na nasa 0.4712 at halos hindi gumagalaw nitong mga nakaraang araw. Ang isa po sa mga dahilan ay ang patuloy po na token unlocks sa Pi ecosystem. Ibig sabihin nito ay marami pong bagong Pi tokens ang lumalabas sa sirkulasyon. At dahil dito ay tumataas po ang supply na walang sapat na demand, kaya bumabagsak or humihina ang kanyang presyo. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng chart analysis tungkol dito kay Pi? Ayan, kung titignan po natin ang chart ni Pi dito ay meron siyang tinatawag na double bottom pattern. Ang pattern na ito ay kadalasang indikasyon ng isang bullish reversal. Ibig sabihin ay pwede pong tumaas ang presyo mula sa kanyang kasalukuyang price level. Ang double bottom ay nakita po sa presyo na 0.3980 na siyang pinakamababang presyo noong April at saka June. Ang kanyang neckline naman, ng pattern na ito ay nasa presyong 1.6695 na siyang pinakamataas noong March 12 ng taong ito. At hindi lamang po yan. Ayon po sa mga technical indicators, yan, ang RSI o Relative Strength Index nito, yan po yung nasa gitna, ay umangat po mula sa oversold level na 30 papuntang 40. Ibig pong sabihin yan ay medyo gumaganda ang momentum ng presyo. Ang MACD naman, yan naman po yung nasa pinakaibabang bahagi ng ating chart dito, ay gumagalaw ng sideways. Ibig sabihin ay neutral pa ang galaw, pero pwede pong biglang mag-shift or magbago. At ang pinaka-kapanapanabik ay si Picoin ay nasa loob ng isang falling wedge pattern. Isa rin po itong bullish signal na maaari pong magresulta sa isang breakout pataas. Ngayon is gaano po ba kataas ang posibleng itataas nitong si Picoin? Kung matutuloy po ang breakout ni Pi pataas, ang unang target po niya ay nasa presyong $1. Isa pong 115% increase mula sa kanyang kasalukuyang presyo. At kung lalampas pa ito sa resistance level na 1.6695, posible itong tumaas ng hanggang 250%. Pero tandaan po natin, kung babagsak po si Pi sa ilalim ng 0.3980, ang pinakailalim ng double bottom, ayan, yan po yung 0.3980, maaring mabigo ang bullish forecast na ito or ma-invalidate po ang bullish signal na ito. Ngayon is ano po ang tatlong mga dahilan kung bakit pwede pong mag-rebound itong si Pi. Ngayon, tignan naman natin ang mga dahilan kung bakit inaasahan ng ilan ang pag-angat ni Picoin. Yan. At
Meron pong tatlong mga posibleng dahilan at ang una ay kasalukuyang nasa matinding bull market ang crypto industry ngayon dahil po yan sa pagtaas ni Bitcoin na umabot sa presyong $118,500. Ayon po sa kasaysayan, kapag malakas po si Bitcoin, napapasabay ang maraming mga altcoins. Kaya pwede pong makisakay si Pi sa momentum na ito. Pangalawa, habang kakaunti pa lang ang exchanges na naglilista kay Pi tulad po ng OKX, Bitget, Mexi, Gate.io at Pionex, may tsansa pa rin na mailista ito sa mga major exchanges gaya po ni Binance at saka Upbit. Kapag nangyari yan, siguradong magkakaroon po ng parabolic move ang presyo ni Pi. At ang pangatlo, ang token unlock schedule ay mababawasan na po sa mga susunod na buwan. Mula po 163 million ngayong buwan ay magiging 93 million na lang sa October. Ibig pong sabihin ay mas konti po ang bagong supply kaya mas malaki ang tsansang tumaas ang presyo. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Para po sa atin bilang mga Pinoy na matagal nang naniniwala kay Pi Network, ito po ang panahon na dapat maging mapagmatsyag. Hindi pa malinaw kung kailan ito magiging available sa Open Mainnet at fully tradable sa mga major exchanges. Pero kung totoo po ang mga bullish signals, posibleng magkaroon ito ng panibagong sigla sa market. Kung isa ka pong hodler o matagal nang nagmina ng Pi sa mobile app, mahalaga pong bantayan natin ang presyo sa charts, lalo na kung lalapit na ito sa $1 na price level. Ang pagpasok po ng mga bagong listing or major partnerships ay pwede pong maging catalyst sa biglaang pagtaas ng presyo. Pero para po sa mga hindi pa nakakapasok kay Pi, ay maging maingat po tayo dahil hindi pa ito ganap na decentralized at may mga tanong pa rin tungkol sa governance at transparency ng network. At dahil dyan ay may kaakibat po itong risk. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa personal kong pananaw, si Pi Network ay isa sa mga pinaka-ambisyosong project sa crypto space. Ang goal nitong gawing accessible ang crypto mining sa mga ordinaryong tao ay kahanga-hanga. Pero gaya po ng isang cold spring, kailangan ito ng tamang timing, tamang suporta mula sa market at tiwala ng mga investor upang sumabog pataas. Hindi po sapat na nakapattern ito sa bullish setup. Dapat din natin tingnan kung paano po tinutugunan ng PiCore team ang mga concerns sa transparency, exchange listings at token economics. Kung maayos po nilang mahahawakan ito, posible pong bumalik si Pi sa spotlight at makipagsabayan sa mga top altcoins. Pero habang wala pang malinaw na timeline para sa Open Mainnet at full exchange integration, maging maingat po tayo. Gamitin po natin ang ating due diligence bago po tayo magdesisyon sa ating investment. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.